when God hides you from preparation to destiny. And minsan napapaisip tayo sa ating buhay, alam niyo yung pagkakataon sa buhay natin na parang may kulang. There are things that you are doing in your life, extra effort, too much effort na minsan, pero parang hindi sapat. Parang may missing. Parang may hindi nangyayari na inaasahan natin na mangyari. Maybe you are awaiting a promise or an answered prayer, and still yet, even if too much effort that you are giving na, it's still kulang pa rin. Hindi sapat. Parang feeling mo parang nakatago. So there are times that we are in a hidden season. May mga times sa buhay natin na parang tayo ay tinatago ng Panginoon for a purpose and for a reason. And it's only honest for us to feel sometimes na parang feel natin parang inabandon tayo, parang pinabayaan tayo, or parang iniiwan tayo ng Panginoon. Because that's the same with our parents sometimes. Di ba, pag mga maliliit pang bata, iniwan mo sila sa isang lugar para maglaro sila doon or mag-enjoy sila. And sometimes, we are so dependent upon our parents na parang hindi natin kaya mag-isa. And we feel abandoned. Kasi, di ba, yung pakaramdam na isang bata na papasok sa eskwelahan, lalo na pag first day in school. And when it's your first day, and may nakaharap ng mga bagong bata, sino itong mga to? Di ba, parang you feel threatened, you feel abandoned, you feel surrounded. So, ang tendency mo ay tumakbo muli, pabalik sa iyong mga magulang. Kaya iiyak yung bata. You might feel na parang wala kang katuwang or kasama. And sometimes ganito po sa ating buhay, kapatid. We feel that we are hidden. We feel na tinatago tayo ng Panginoon. We feel na yung pinaka-potential natin hindi na ilalabas. But despite all the effort na ginagawa natin. So ang katotohanan, kapatid, God is preparing you for your destiny. God is preparing you. That's why you are being hidden, kapag kaya lagi na itatago, kapatid, ng ating Panginoon. There's a reason for that. Because things in our lives sometimes is best served when it is ready. Nagets ba natin yung kapatid? Some things in our lives are best served when they are ready. May mga bagay na okay na makuha mo agad na mabilis. Katulad ng hangin, because it's a necessity. Hindi ka pwede mabuhay pag walang hangin. Di ba? But there are things that are best served when they're ready. Katulad ng pagkain. Ang pagkain, kapag minadali po natin yan, hilaw. Minsan, nasusunog. Kasi hindi pa siya tamang luto. Pero pag niluto mo siya ng tama, sa tamang oras, diba? Sa tamang preparation, pag nilatag na siya sa'yo, masarap ang pagkain. Hindi lamang po siya masarap, kundi malasa siya, malambot, tama sa iyong pagkain. Ganon din po ang ating buhay, kapatid. God knows better than we can ever imagine. He knows what's best for us. Yung perfect na pagkakataon, perfect na sitwasyon, perfectong kalagayan, ilalagay niya tayo para doon sa pinakaplano niya. So that's one thing that we have to understand. Like in Psalm 17:8 in the ESV version, it says to us, "Keep me as the apple of your eye, hide me in the shadow of your wings." So God is keeping us in the apple as an apple of His eye. Alam niyo po, kapag sinabing apple of the eye, yan po yung pinaka-importante, yung pinaka-special. Di ba minsan may mga bagay na napag-uusapan, ito yung pinaka-paborito ng nanay, ng tatay, ito yung pinaka-paborito ni teacher, ito yung pinaka-paborito ni boss. Di ba? Minsan ikaw, ito yung pinaka-paborito mong palabas. Di ba? Ito yung pinaka-paborito mong pagkain. Ano yung pa yung mga paborito mo? Napakaraming paborito. It is the apple of your eye. But here, God is speaking to us that we are the apple of His eye. At hindi lamang po itatago niya tayo sa kanyang likuran. In the shadow of His wings. So, ang plano ng Panginoon ay itago tayo. Hindi para itago yung ating potential, hindi para itago ang ating reward. Because we are the apple of His eye. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon, kapatid. Minsan napapatanungan tayo, di ba, katulad ng kanta kanina, if God is for us, who can be against us, di ba? If God is for us, who can be against us? Now, minsan napapatanong tayo, is God really for us? Nasaan ang Panginoon sa aking buhay? Ba't di ko maramdaman? The fact is that sometimes, kung ginagawa mo naman ng tama, hindi ka naman puro kasalanan ng ginagawa, kapatid,
That's one thing that you have to think about. Maybe God is hiding you. This is your hidden season. Kapatid, isip mo, bakit naman mag-hide? Diba? Bakit kailangang itago pa? Pwede namang ilabas na agad. Diba? There's a purpose for that, kapatid. And today, maiintindihan natin at malalaman. Bakit kaya ganun? Bakit minsan tinatago tayo ng ating Panginoon? Why is God hiding you sometimes? Kaya when God hides you, it is from preparation to your destiny. Kasi mahirap, kapatid. Katulad yung dati, may nakapagtanong sa akin na isang kapatiran. Sabi niya, bakit po kaya ang tagal ko na po itong pinagpa-pray, hindi po mangyari-yari. Ginawa ko naman lahat ng pwedeng gawin, wala naman nangyayari. Ano kaya ang dahilan? Sabi niya. Sabi ko sa kanya, wala yung pinagkaiba sa isang tao na mananalo ng isang premyo. Na nagmamadali ka manalo ng isang premyo, ang hindi mo alam, yung kapaligiran mo pa pala, hindi pa pala ready. Akala mo ready na sila, hindi pala ready. Kasi pag nakuha mo yung premyo, let's say this is a prize, a prize money or financial help. Pag nakuha mo yun, baka nanakawan ka nila o baka sasaktan ka nila kasi naiinggit sila doon sa makukuha mong premyo. Sometimes you do not know God is preparing people around us, not only us. At pangalawa, para hindi na tayo maging madamot. Kasi you know, yung feeling ng taong wala, yung kawalan, di ba? So hindi ka magiging madamot kasi wala ka eh. So God is preparing a lot of things that you do not even understand. It's part of that equation kung bakit kanya minsan itinatago. Or minsan tinatago kanya sa mga taong may masamang balak sa'yo. Only God knows why. But God knows better than we all do. So focus point number 1 ng ating Panginoon is God preserves you from trouble. Iniingatan tayo ng ating Panginoon mula sa mga kapahamakan, mula sa mga tao na maaaring gumawa ng hindi maganda sa atin. That's why we are being hidden sometimes. Ito po hindi po lihim sa mga taong dumaraan sa maraming pagsubok minsan. Nagtataka siya bakit through so many years, pinagdaanan niya yon, and pagkatapos yung dumaan, bigla siya may nakilalang tao na almost same ng pinagdadaanan niya. Etong tao na to wala ng pag-asa, pero nung nakausap siya, biglang lumakas. Nagkaroon ng inspiration, ay nakayaanan mo pala yun. Kaya pala ikaw dumaan dyan, ako ngayon dumadaan dito. Kaya nung nakilala kita, naintindihan ko na pwede pala makaligtas, pwede pala makasurvive. If you can do it, I can also do it through God's help. Diba? So God is sometimes preserving us from trouble. Kaya ka pinadaan doon. Kasi kapag minadali mo, pag pinilit mo yung gusto mo, baka mas mapahamak ka pa. Kaya pala ikaw ay nilatag muna doon ng Panginoon. Kasi magagamit yan in the future. Pero in the meantime, preserving you from danger, from trouble, from bad people, from the schemes of the enemy. Kapatid, naintindihan mo ba? Ating Panginoong Hesus, 33 siya, di ba? 30 siya nag-start ng ministry. Nung naghayag siya ng gospel or the good news, 33 po siya nawala sa mundo. Hanggang sa na-resurrect po siya. From the cross, di ba? So meaning, 30 years pong itinago ang ating Panginoong Hesus. Naintindihan ba natin yun? Di ba yung first time na narinig natin siya, yung nandun po siya sa sabsaban, tapos papatayin siya, di ba? Kaya itinago siya eh. Kaya tumakas po si Maria at si Joseph, dala po nila si Jesus Christ, baby Christ, palabas doon sa Bethlehem para may tago po siya. Pumunta po sila sa Nazareth in a quiet life. And in the same breath, wala pong binanggit na siya po ay tagapagligtas doon. Siya po ay anak ng karpintero. Yun po ang alam ng mga tao. Kasi imagine, di ba, kung nalaman ng mga tao na siya pala ang Mesyas, baka ginulo siya. So 30 years, 30 taon na nag-aantay si Christ. Preparing time of preparation for His destiny. And when He was ready, perfectly ready, at nakaligtas na siya sa lahat ng trouble or danger na pwede mangyari sa kanya, then tumayo na po siya by year or by age 30. So kapatid, things like that happen in our lives. So if that thing happens to you, na para kang tinatago ng ating Panginoon, there's a purpose for that. Something greater than you can ever imagine. So minsan magtataka tayo, bakit ang tagal-tagal ko nang inaantay ito sa trabaho, hindi ako ma-promote. Yung pala yung promotion pag dumating, grabe.
Or maybe kapatid, hindi pala dyan ikaw mapopromote sa iba palang lugar. O kaya pala hindi pa nabibigay yung commission mo, ang tagal mo nang hinihintay yung commission, meron pala pag dumating, meron palang pangangailangan na perfect to perfect, magagamit mo to. Kasi binigay ng Lord yung commission mo or yung kikitain mong pera, baka nagastos mo na agad. Sayang, hindi napunta ka sa trouble, di ba? So God is preserving you from any trouble, whatever timeline it is, God knows better than we do. So wag tayo magtaka kung bakit minsan nangyayari ang ganung bagay. Sapagkat in Psalm 32:7, in the New King James Version, it tells us, "You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance." Di ba sikat na kanta to? You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. So, you are my hiding place. Alam ng Panginoon na siya ang ating taguan. Pinepreserba niya tayo mula sa kapahamakan, na tayo ay hindi mapapahamak, kapatid. Hindi lamang po ito, sabi ng Panginoon, He is surrounding us with songs of deliverance. Kaya minsan magtataka tayo, hindi naman natin iniisip yung kanta na yun, nagkakaroon tayo ng LSS or Last Song Syndrome dun sa kanta na yun. Tataka, ba't ko kayo naisip itong kanta na to out of nowhere? Hindi mo alam, ang Panginoon nagpapadala ng kanta sa'yo kasi kinakantahan ka niya. Kapatid, hindi ako nagsabi nito, ang Lord nakalagay dito, you surround me with songs of deliverance. So alam niya may pinagdadaanan kang pagsubok at sa gitna ng pagsubok na nandun ang Panginoon kasama mo. Ang Lord ay katuwang mo at kasama mo sa gitna ng iyong pakikibaka. Sa gitna ng iyong mga laban sa buhay. At in that moment that He is hiding you, kinakantahan ka pa niya. Pinepreserba niya ang iyong buhay. Pinepreserba niya ang iyong future. Pinepreserba niya yung mga potential at pangarap. Ganun ang ating Diyos. Kasi minsan nakatingin lang tayo doon sa, ay gusto ko na to eh. Ito kasi gusto ko dapat mangyari na to. Ito yung business na gusto ko. Eh baka pag binigay yung business na yun, malustay, kapatid. Kasi hindi ka pa katiwa-tiwala. Diba? Ilalatag muna ng Lord yung pagkakataon kung saan ready ka na at hindi mo mawawaldas yung kanyang mga biyaya sa'yo. Kasi ang Lord hindi nawawalan eh. Sino bang nawawalan pag tayo napapahamak, diba? Pag tayo natatalo? Tayo, hindi ang Lord. So meaning the Lord is protecting us from danger, from trouble, from losses, from defeat, from bankruptcy. So ganun po tayo dapat tumingin. Ano kayong plano ng Panginoon dito? Ano kayong plano? Ano kayong iniisip ng Lord? Bakit ganito nangyari? Diba? So we have to be sensitive to the wisdom that comes from God. So that's why you have to really read your Bible. Kasi nakikinig ka sa payo ng mga kapitbahay. Ay naku, wala na mangyayari dyan. Nangyaling na ako dyan, ganito na yan. Diba? Nandun ka nakinig lagi sa mga nagchichismisan sa labas. Imbis na nakinig ka sa wisdom na galing sa Panginoon. Diba? And you pray, Lord, tulungan mo ako. Save me. Diba? Bless me indeed, O God. Because sa iyo po nanggagaling ang blessings ng buong mundo na to. At alam ko, kaya mo rin akong i-bless kung na-bless mo ang ibang tao. Ganun po, kapatid. Doon po tayo tumingin. Sapagkat doon tayo magtatago sa ating Panginoon. We have to hide in Christ. We have to hide in our God. Make Him our hiding place because He is here to preserve us from our troubles. So, ganun-ganun din po si Pablo, no? So marami po nag-iisip na ay ginamit ng Panginoon si Pablo pagkatapos niyang maging kaaway ng mga Kristiyano, ng mga believers for so many years, bigla na lamang siya ginamit ng Lord. Hindi po ganun yung kapatid. Almost 11 years ang estimation. Bago po siya umupo bilang apostle ng Panginoon, 11 years muna siyang tinago ng Panginoon. Kasi let us be reminded, marami pong Kristiyano ang galit na galit kay Pablo. Dahil nung panahon niya, ang dami nilang napatay na Kristiyano na naniniwala kay Christ. So si Pablo, nung ginamit po siya, walang tao maniwala. Teka, talaga bang Kristiyano yan? Eh, yun yung mamamatay tao, di ba? Pumapatay sa mga pamilya namin. Paano na yung pagtitiwalaan yung tao na yun na pumapatay? Di ba? At kayo din, yung mga mismong Jewish authorities o yung mga pariseyo, yung mga pare, nung panahon na yon, they wanted to kill Paul. Kasi he was supposed to be their mercenary na pumapatay ng mga Israelitang Kristiyano. Ngayon, siya naging kakampi na ng mga Kristiyano. So gusto nila na tapusin ang buhay ni Pablo.
Pero hindi po, kapatid. Itinago ng Panginoon for almost 11 years, 11 taon, ito po si Pablo. So he was in that quiet time, the hidden time, di ba? Ni Pablo. Sabi po nila, silent years. That's how they called it, the silent years of Paul, ni Pablo. So wala pong masyadong nakakakilala kay Pablo nung time na yun. Kasi kilala nila si Pablo, di ba, bilang Saul or Saul. Saul the killer. Saul the kumbaga Pariseo din, si Pablo. Di ba? Marami siyang hinahabol na tao. Kasi siya membro din ng templo the Jewish temple. So kinatatakutan po si Saul o si Saul, pero pinalitan siya ng pangalan ng Panginoon, hindi ka na Saul, ikaw na yung magiging Pablo or Paul. From Saul to Paul. Because I will use you. Kaya po si Pablo ang ginamit ng Panginoon sa mga Gentiles, tulad natin, mga hindi Israelita, na nakakilala sa Panginoon. Pero bago po nangyari yun, kapatid, bago siya pumunta sa iba't ibang isla, sa Asia Minor na tinatawag, before he went and spread the gospel throughout all of Asia and the Middle East, si Pablo muna ay tinago ng Panginoon. Bago niya na-meet si Barnabas at humayo sila at nag-evangelize ng mga cities. So kapatid, do not despise the hiding time. Do not despise the silent years or the silent time, because it is God preparing you for something big. Merong gagawin ng Panginoon, ba't nakatago yung potential. In the meantime, kapatid, this is the time for you to train, to make yourself stronger, di ba? Para wala po yung pinagkaiba sa mga nag-i-sports. Bago ka lumaban sa mismong laban, mara basketball yan, or boxing, or athletics, o tumatakbo ka, may training muna. You will exercise and train your body hard, di ba? You will learn the techniques kung paano gagawin ng isang bagay. And so that when the time comes, when the game comes, you are ready. You are ready for battle, just like a soldier, kapatid. So God is preparing you. That is why He is hiding you. And best of all, iniingatan ka niya na hindi ka mapapahamak from any trouble. So focus point number 2 na binigay sa atin ng ating Panginoon, as always, perfect and divine timing. So ang Panginoon, pag gumalaw yan, talagang perfecto ang timing niya. Tamang-tama, saktong-sakto sa oras, kung kailan mo kailangan. Hindi po pwede magkamali ang oras sa timing because He owns time. He is the one who created time, kapatid. We must understand that. So alam ng Panginoon kung ano yung para sa iyo, para sa atin. Kaya kung bakit na sa hiding season, ba't ang season na to medyo, sabi nila, maalat, parang kulang, parang hindi sapat. Yes, may blessing naman, nakakasurvive naman ako, pero parang may hinahanap ako eh. Kapatid, ibig sabihin lang nun, may plano ang Panginoon. Pray more, believe more, have more faith sa ating Panginoon. In Deuteronomy 11:14, in the God's Word translation or GWT, it says, I will send rain on your land at the right time, both in the fall and in the spring. Then you will gather your own grain, new wine, and olive oil. So one thing that we have to understand, God works in the proper time, in the right time, or in the right season sa ibang translation. Sa mga hindi po nakakaalam, ang proper word dito is kairos. This is the kairos moment. Yun po yung gusto ng Lord na timing. Kasi may tinatawag tayong time na chronos. Di ba kaya yung sinasabi sa English yung chronology of time. Chronos po yan sa Greek language or Greek translation. So chronos is our timeline. But God has His own timeline. We will call it kairos time, or the right time of God. The perfect time, the time that God uses for all of us. So meron pong plano ng Panginoon, but it will not happen in our own timing. It will happen in God's perfect time. At hindi lamang po yun, hindi lang po siya God's perfect time, but perfect time for us, for you and me. So minsan, nagmamadali ka, hindi mo alam may gagawin palang plano ang Panginoon. Kaya pala ganoon, naghintay ka. Naghintay ako ng ilang buwan eh. Buruin mo, si Pablo nagantay ng 11 years, tapos nagantay ka na ng 11 days, galit na galit ka na. Inis ka na, 11 days ako nagantay, Lord. Kapatid, where's your patience? Where's your faith? Diba? Sometimes, kaya ganun po nangyayari kasi may plano ng Panginoon. So, our method, our step should be to wait on God. While waiting, you pray. Kaya may kasabihan yung push. Yung push, it is an acronym for pray until something happens. Push. So, pray ka na ng pray.
Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba, katulad ng matandang babae na nangungulit sa isang judge, kulit siya ng kulit sa judge, hanggang sa isang araw, nakulitan niya yung judge sa kanya, binigyan na ng judge ng kasagutan yung tanong ng isang matandang babae. So kulitin natin ng kulitin ng ating Panginoon. It is our right to pray. Yun ang ating communication line sa ating Diyos eh. Diba? So huwag kang mawalan ng pag-asa kasi in His perfect time, it will happen. In the meantime, trust Him. In the meantime, believe in Him. Just like what is happening right now in the whole world. Diba? We see the New World Order powers are consolidating. Nagsasama-sama po yung New World Order powers laban kay Trump. No? They are making him look bad sa media. But the thing is, righteousness in the world, in the global stage, takes time. So we have to wait. In the meantime, we have to pray and pray and pray. Pray na ilagay ng Lord lahat sa tamang lagayan, sa tamang sisidlan ng bawat pagkakataon para tumama po ang lahat ng bagay sa tamang pagkakataon. Kasi ang Panginoon, hindi po siya saklaw ng time natin. Tayo po yung saklaw ng kanyang time. So we have to look at His right timing. So habang nag-aantay tayo, pray tayo. Paglingkuran mo ang Panginoon, papurihan mo ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon, mag-pray ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon, and in the right time, it will happen. Alam ng Panginoon yung kailangan mo. Alam ng Lord kung kailan ka in deep need, di ba? Or you are in trouble, kung kailan ka niya dapat iligtas. Pero ang tanong kapatid, the fact itself that you are hearing this very message, isa lang po ibig sabihin, hindi ka pinababayan ng Panginoon. Kasi naririnig mo pa rin itong message na to. Di ba? It is a testament ng kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay that you are able to hear this message. So kapatid, God has a plan for your life. Always remember that kapatid. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Just like with David. Nung panahon na marami siyang tinulungan tao sa land of Ziph, isa to sa mga parte ng mga land of Israel. Ang dami niya binigyan ng mga, kumbaga, spoils of war. Yung mga pagkain, mga damit, kasi nanalo sila sa gera eh. So binigyan niya ng mga pagkain yung mga tao. Ang problema, during that time, hinahanting siya ni Saul or ni King Saul. Hindi po siya si Saul or Apostle Saul or Apostle Paul. Siya po si Saul, King Saul, the first king of Israel. Dahil po si Saul, ingit na ingit kay David kasi nalaman niya na may potential si David na maging next na hari, papalitan siya. He cannot accept that. Galit na galit po si Saul. And so, he wanted to kill him. He wanted to destroy him. To make sure na wala pong kalaban sa trono. Ganun po. Kaya po uso sa Pilipinas, diba, yung mga politiko pinapatay. Yung mga mayor o yung mga congressman, nagulat kayo, yung barangay captain biglang namatay. Kasi meron pong naiinggit sa kanya na gustong umupo. Isang corrupt na politician na gusto makaupo sa pwesto. So ganto po yung kay Saul. Hindi niya papayagan na si David ay uupo balang araw. Gusto niya siyang patayin ni King Saul. So at that moment na may tinulungan po si David ng mga taong bayan, binibigyan niya ng mga pagkain. So imbis na tulungan siya, abay nag-betray po ang mga tao na to kay David. Binetray po siya, parang tinraidor po si David. Ano pong ginawa nila? Tinuro nila kay Saul, hindi ba nandirito yung iyong kalaban, si David? Puntahan mo siya rito. So, minsan magtataka tayo, may mga taong malapit sa atin, sila pinagbibetray sa atin. Napakasakit, but it happens. Pero isang bagay ang tatanda ko, kapatid, may kakamping ang Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. As long as your life is dedicated to God and you are for God, you are the apple of the eye of the Lord our God. Remember that. And in the right time, He will send that rain of blessings upon your life to protect you from all evil, to protect you from all danger. In the perfect and appointed time, that is Kairos. Papakita niya siya kung gaano siya kabuti sa buhay mo. So kay David, saktong-sakto po kasi narinig niya. Andiyan na sila Saul. May dala silang libo-libong kawal. Probably in the tens and thousands. I have forgotten the correct number, but it's in thousands of soldiers na paparating. Mamamatay si David kasi ang dala-dala po ni David, almost hundreds lamang na kawal or soldiers. And so, dali-dali po sila, umakit sila sa bundok, patawid sa kabilang ibayo, para makaligtas sila kay Saul. Kasi papatayin sila kahit si David po is a seasoned and a good warrior, a great warrior. Pag pinaglaban mo yun, numbers to numbers, labang po si Saul. Napakarami nila. So saktong-sakto po, paakyat na po si David sa nakatawid na siya ng konti sa kabilang parte ng bundok, o ba pababa na ng konti. Ito po si Saul,
hahabulin niya, packet na siya, malapit na, maabutan niya na. Kung saan, konting hakbang na lang, pwede siguro isa, dalawang hakbang na lang, maabutan niya na, matatagpas niya na si David. Bigla pong may sumigaw sa likuran. Mahal na hari, sinusugod po tayo ng mga Pilistino. Yung mga Pilistino, ito po yung hukbo nila Goliath. Yung napatay na si Goliath ni David, di ba? Dumarating po ang mga Pilistino, sinusugod po ang Israel. Mahal na hari, kailangan namin kayo. So at that very moment, at that appointed time, God saved David. Sa tingin mo, kapatid, hindi gagawin sa'yo ng Panginoon yun. God knows what you need. God knows what you are going through, kapatid. And God knows what's best for you. God will save you in His appointed time. In the meantime, while you are waiting, communicate with God. Diba? Direct your concerns to God, your petitions, your requests to the Lord. Redirect your life to God again. Kung nawala ka, naligaw ka, balik sa Panginoon. Ganun ang iyong gawin. Huwag kang lumayo sa Panginoon kasi yun yung protection mo. Yun yung salvation mo. Yun yung salbabida mo. Kung baga nasa dagat ka na nakalulunod, ito na naman yung magliligtas sa'yo. Huwag mo nang bitawan. Dito ka na kumapit para sigurado ka. Your sure insurance, your sure salvation, kapatid. So, as always, God finds the appointed time, the perfect time, the divine time for all of us. So, yung takeaway na binigay sa atin natin, Panginoon, number 1, you are like a seed hidden purposefully. So para daw tayong binhi or buto na itinatago ng Panginoon for a reason, kapatid. There's a reason why you are in the hiding season. There's a reason why God is holding back your potential. Hindi po ibig sabihin na hindi mo nakuha itong kailangan mo, ayaw sa'yo ng Lord or galit sa'yo ng Lord, no. Because He is hiding you because He has a purpose. Tingnan natin yung connected verse dito, no? In Colossians 3:2-4 in the ESV version, it says to us, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in all glory. So ang Panginoon, hindi po ibig sabihin niya na itinatago ka, ay wala na. No. But your life is being hidden, just like a seed, just like ng isang buto, kapatid. Itinatago ka ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin na wala ka ron. Hidden, but not forgotten. Remember this. You are hidden, but not forgotten. God has not forgotten about you. Hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Di ba ang buto, ang binhi, nakailagay yan sa lupa, nakabaon ng kaunti, pero tumutubo yan. Unti-unti tumutubo. Nag-grow yan. Ganon din po tayo, kapatid. Ang binhi ay nakalagay lamang doon, pero yung potential yan, grabe. Paparating na. Maghintay lang kayo hanggang sa maging halaman niya, hanggang sa mamulaklak yan, hanggang sa magbunga yan balang araw, na isang mayabong at malaking puno na siya. Yan yung ating buhay, kapatid. You are hidden but not forgotten. So God is hiding sa us sometimes for a purpose. There's a reason for that, kapatid. Sapagkat alam niya yung potential mo. At nire-ready ka niya until the perfect time. So ganyan din po ang ibig sabihin ng born again. Di ba kaya nga sabi kanina doon sa verse, di ba? Sabi, your life is hidden with Christ in God. Nakatago ka sa ating Panginoon, tinatago ka niya. Kasi habang nakatago ka bilang isang Kristiyano, hindi pa minsan makita yung pagiging born again mo. Dahan-dahan yan. Tumutubo yung Espiritu ng Panginoon sa buhay mo. Hanggang sa isang araw, yung full glory ng Panginoon na makikita ng mga tao sa buhay mo. Ay, kilala ko yun. Napakasamang tao niyan dati. Binago ni Lord. Totoo nga, may Jesucristo. Totoong may Jesus Christ kasi nagbago siya. You are hidden in Christ with God. So katulad ng isang binhi or buto, itinatago tayo ng Panginoon minsan. God protects you from the opposition. Tinatago rin tayo ng ating Panginoon mula sa mga kaaway. Mga taong hindi natin alam na may kaaway pala tayo. May mga taong galit na galit sa atin. May mga haters pala tayo. Wala tayong idea. Diba? Pero the Lord knows because God sees everything. In Psalm 31:20, in the NASB version, says to us, you hide them in the secret place of your presence from the conspiracies of mankind. You keep them secretly in the shelter from the strife of tongues. So may mga tao, may mga conspiracies. Alam niyo yung mahilig gumawa ng chismis,
gumawa ng kwento laban sa inyo. Kahit hindi naman totoo, gagawan kayo ng kwento kasi naiinggit sa inyo. Ito, uso-uso to sa magkakapatid, inggitan. Minsan sa magkakaibigan, magkakatrabaho, magkakaskwela, magkakaklase, nag-iinggitan. So dahil sa inggitan, sinisiraan. Di ba si ano, ganyan yun. Oh, kilala ko yan. Ganito yan, ganyan. Ang dami sinabi. Wala namang totoo kahit isa ron. Ang dami nang sinabi. Di ba? So from the conspiracies of mankind, pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Kaya hide ng Panginoon minsan. And from the strife of tongues, yung mga mapanirang puri, di ba? Yung mga masinungaling na dila, makapag-chismis na salita, di ba? They can say a lot of so many things. At nakikita yun ng Panginoon. Kaya kapatid, isang bagay yan because God is protecting you and me, protecting us from unknown enemies. Yung mga kaaway na hindi natin nakikita. Even from witches. Kapatid, may mga mangkukulam hindi natin alam. Kapag ikaw tumanggap sa Panginoon, may mga naka-assign automatic sa bawat anak ng Panginoon para wasakin ang buhay natin. Because ito yung plano ng kaaway ng devil. To kill, to steal, to destroy, para mawala tayo sa plano ng Panginoon. Maligaw tayo. Pero sa pagkakataon na to, puprotektahan tayo ng Panginoon. He will hide us from the attacks of the enemy. Ganun po ang gagawin ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. He will hide us in a secret place na tinatago po ng ating Panginoon para sa atin. Para sa atin, para maingatan tayo sa mga taong may plano sa atin hindi maganda. And yung last point here na ating take away, God honors and delivers. You have to take refuge in God. So ang Panginoon, ang plano niya ay i-honor ka, i-deliver ka sa mga troubles mo. And so, ang dapat mong gawin, doon ka magtago, doon ka lumapit, doon ka sumangguni at sumandal sa ating Panginoon. In Psalm 91, 1:15-16, in the New King James Version, ito ay popular sa mga nagbabasa talaga ng Biblia. If you know Psalm 91, basahin mo yun, napakaganda niyan. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Alam mo kapatid, yan ang plano ng Panginoon. To deliver us and honor him. So, doon po sa mga nagtatago po sa secret place ng ating Panginoon, the Most High is our God. Diba? Ang plano ng Panginoon ay i-deliver ka. Iligtas ka sa lahat ng mga troubles sa pinagdadaanan mo sa buhay. At hindi lamang po yun, He will honor you in the presence of all these people. Diba? I-honor ka ng Panginoon na ang mga tao marirealize nila na sana, diba, naging kaibigan ko to, sana, tinarato ko siya ng tama, sana ginawa ko yung tama sa buhay niya. Hindi ko akalain i-bless siya ng Panginoon ng ganun. Alam mo kapatid, hindi mo alam yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba sa kanya, sa kaya niyang gawin sa buhay mo? Just like Moses, diba? When Moses accidentally killed someone sa Egypto, people have forgotten about him. Nakalimutan na siya ng mga tao. And akala ng mga tao, bumalik na si Moses sa Egypt from the wilderness nang ganun kabilis lamang. No. It took 40 years. 40 taon bago siya nakabalik from a royal power, di ba? Isa siyang almost prinsipe, si Moses. And yung nakapatay siya, tumakas siya, nagtago siya. Akala ng mga tao, patay na siya, wala na siya. 40 years siyang pinrepare ng Panginoon, itinago siya. Ganun katagal, kapatid. Pero ganun ka-faithful ang Panginoon. Why? Kasi ganun kabuti ang Panginoon, ginamit siya ng Panginoon para i-lead ang Israel palabas ng Ehipto. Hindi lamang yun, nagpakita pa ang Panginoon personally kay Moses to give him the signs, wonders, and miracles sa buhay ni Moses. And you know what happened to Moses? Grabe kapatid. Grabe ang paggamit na ginawa ng Panginoon kay Moses to honor him and deliver him from sa lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Kapatid, do you want this to happen in your life? Na i-honor ka and i-deliver ka ng Panginoon sa lahat ng mga nangyari hindi maganda sa iyong buhay. In your hiding season, the time for your destiny will come. But in the meantime, there will be a preparation, kapatid. Kapatid, do not worry about those losses. Lahat ng bagay na ninakaw, nawala, di ba? Because if there are losses, God has a better replacement for all of them. Losses versus better. Yan ang tatanda mo. Sa mga pagkawala-wala, may mas maganda na nakaatang, na nakaplano para sa buhay mo. Kaya kanina sinabi natin, di ba?
Best served when ready. Ang pagkain pinaka-the best yan pag ready na. Pero ang Panginoon hindi lamang po yun. God reserves the best for last. God reserves the best for last. Yung pinaka-the best, ilalatag niya. So akala na ng mga tao walang-wala na, di ba? Yung wala nang pag-asa. Magugulat ka, meron pala. May nakalatag pala para sa'yo. Wow, yun ang masasabi mo. Alam mo, ng Panginoon lamang ang gumawa na hindi ikaw. Hindi by your own power, by your own ability, by your own skills, by your own talents, hindi. Sa Panginoon yun. Yes, gagamitin niya kung anong meron ka. Pero ang Panginoon, alam mo pag siya ang gumalaw. Di ba? Yes, you are in the waiting right now. Isip mo yun minsan na parang bakit waiting na naman ako, di ba? Waiting. Pero kapatid, when you are waiting and you are hidden, you are in your hidden season, you are in your silent years, or maybe you are in a silent month, you are waiting for God's perfect answer. Kapatid, it means that you are in the right place. Look at what these people endured. Diba? Si Pablo, 11 years. Si David, almost 30 years or 40 years bago siya naging hari. Si Moses, 40 years bago siya naging leader ng Israel. Si Jesus Christ, 30 years bago siya tumayo at nag-share ng gospel. It only means one thing, kapatid. When you are waiting, when you are hidden, you are in the perfect place. You are in the right place where God wants you to be. In the meantime, trust God. In the meantime, pray to God. In the meantime, have faith in God. Because when God hides you, this is your preparation time for your destiny. Trust God. Because God is for you. If God is for you, who can be against you? Yung kapatid ang mensahe ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon na buhay. And maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And worse, baka hindi mo makilala ang ating Panginoon Jesus. Kapatid, in this lifetime, we have destinations. There are two destinations. Number one is physical destination. Number two is the spiritual destination. Yung una, yung physical destination is death. Hindi natin maiwasan lahat ng tao mamamatay balang araw. Hindi natin alam, maybe 100 years from now or something, we might die, di ba? We don't know. No one knows the time of the death of anyone. Only God knows. Pero hindi natin maiwasan yan. At pag tayo nawala sa mundo na to, kapatid, pero mapupuntahan yun, spiritual destination. In the spiritual destination, dalawa lamang ang pupuntahan. Either langit or impyerno. Heaven or hell. The problem is, you cannot avoid kung saan ka pupuntahan. You cannot choose kung saan ka makararating. But there's a way, kapatid, para makasigurado ka na makararating ka sa langit balang araw at hindi sa impyerno. Ano kaya yung kapatid? That is, if you believe that Jesus Christ rose from the dead, di ba? He died on the cross, and then after 3 days, He rose from the dead to give you that resurrection as the ultimate sacrifice bilang katubusan sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kasi kapatid, kapag ikay nagkasala, pupunta ka sa impyerno. Pero tinubos ka na niya. Bilang kaligtasan para sa iyo, kung maniniwala ka sa Kanya today, kung mananampalataya ka sa Kanya today, then you will have an opportunity to go to heaven one day. What you need to do is declare that He is your Lord, God and Savior, at humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan at tanggapin siya ng buong puso, isip at kaluluwa. If you will do that today, kapatid, with all your heart, then you will receive the gift of salvation, yung free gift ng ating Panginoon. You will be able to go to heaven one day. If you want to receive, kapatid, yung regalo na yan, samahan mo akong manalangin. Let us pray, kapatid. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Humingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita ng buong puso, isip at kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na regalo mo. Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago at maging mabuting tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang buhay ko ay sa iyo na. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen.